How's it going mga kamats, mga kaibigan, and welcome back to another political update. Actually, very important kasi itong mga tinatalakay natin dahil this covers yung pre-election surveys and of course malapit na mag-2025 election, and I want you to have at least an idea doon sa mga kandidato dito. Ngayon, nakikita nyo naman, ito kasi yung galing sa Magdalo National Survey. Ano naman tayo, dikit-dikit naman usually yung mga survey nila, especially dun sa nasa top 6 or nasa upper quartile na tinatawag ng survey nila. Kasi ganun yun eh. Usually, ganyan talaga yan. So, si Lolo Ben, congratulations sa'yo, di ba? Kasi top survey top 5 according to this pre-election survey si Lolo Ben. Pero ako personally mas gugustuhin ko kung may papasok na Tulfo sa Senado, si Sir Erwin yon, at least meron na siyang experience sa governance and actually siya yung current deputy speaker natin ngayon and tinutulungan niyang maiayos yung problema ng Kongreso. Unlike si Amy Marcos. Si Amy Marcos kasi talagang tagilid ako dyan eh. Buti na lang top 11 siya. Kasi itong lower quartile ng top 12, 10, 11, 12, may tulog pa yan. Ibig sabihin yung 13, 14, 15, pwede pa silang pumasok doon kahit yung number 16. Alam ko number 16 si Willie Rebillame dito, di ba? So congratulations kay Papi Willie kung papasok siya. Pero ako, kung may bet ako dyan, of course, si Erwin Tulfo, si Pia Cayetano siguro, and a little bit of Manny Pacquiao and Ping Lacson, just to, parang ano lang, pampakilig, kumbaga. Actually, paborito ko si Pacquiao, mabait kasi. Alam niyo naman ako pag mabait eh, di ba? So, these are all my, hindi pa naman to yung current pick ko, pero number 1 ko talaga si Sir Erwin. So, pero hindi siya yung pag-uusapan natin dito. Ang pag-uusapan natin dito ay etong mama na to, si Rodrigo Duterte. All of a sudden, etong si Manong Duterte ay nasa survey na agad. And he is number 3. Okay, this is a very shocking revelation. Kasi sabi niya hindi siya tatakbo. Pero according to surveys, kasi linagay yung pangalan niya doon, top 3 siya. Ibig sabihin, ganun pa rin kalakas yung Duterte brand, which is very scary, di ba? Kasi alam naman natin na ito yung ginawa niyang technique noong 2015. So, panoorin natin yon. Hindi ako tatakbo ng presidente. Okay, this was 2015 mga kamatis, mga kaibigan. Sabi niya gano'n, hindi daw siya tatakbo ng presidente. Nagpapilit pa siya niyan eh. Natatandaan ko to kasi merong research na lumabas no, na ito talaga yung best strategy na gumawa ka ng parang need or scarcity sa sarili mo na ikaw dapat na kailangan ka ng tao. You are needed by the people. So, yan yung ginawa niya exactly. Ngayon, yan din yung ginagawa niya. Sinasabi niya ngayon, meron daw problema sa gobyerno. In fact, kung titignan mo, lahat ng problema stems from his mouth. Yung hiwalayan sa Mindanao, 'di ba? Siya yung nagpasimuno noon. Yung yung pulveron issue, siya yung namuno noon, 'di ba? So, totoo lang, if this old man shuts his mouth, baka medyo maging smooth sailing pa tayo eh. Kaso hindi ganun yung nangyayari. He threatened Congress. Tandaan natin yon na he threatened to destroy Congress. This man right here. So tuloy natin. Wala akong ambisyon maging presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. Totoo ba yun? Siyempre hindi, di ba? The 16th President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Duterte. Okay, so sinungaling, di ba? So ngayon, meron pa akong ipapakita sa inyo yung mga kasinungalingan niya doon sa mga kapwa niya, if ever na senador. Isa dyan si Manny Pacquiao. President to be Manny Pacquiao. Yan, gusto niyang maging presidente daw si Manny Pacquiao during that time. Ako nagbitaw na ako ng salita. Do not vote for Pacquiao. Ayan, 'di ba? So kawawa naman si Pacquiao. Kaya ako pick ko si Pacquiao kasi alam ko naman na of course Manny Pacquiao is the strongest senator, pero intellectually wise itong mama na to tuso to eh. So ingat tayo diyan sa tao na 'yan. Because he is a liar. Oh, you are the liar, sir. Go F yourself. Ayoko na magmure. Araw-arawin kita. I will expose you. I will always, araw-arawin ko kaya ito. Magkaroon ako ng daily dose of Duterte, D-Cube. Isasabi ko lahat at kakalabanin kita. Oh,
panahon ng eleksyon. So, ganun din yung ganun din yung ginagawa niya ngayon sa ibang mga kandidato, lalo na si BBM. Si BBM yung markado niya, 'di ba? Sa kanyang giggles. Kasi nga natatakot siya kasi nga yung isang survey na nagtatap siya ay yung ICC. So, according to the recent Okta survey, yung Okta po, yan po yung nagpredict na mananalo si BBM. 55% of Filipinos favors government cooperation with ICC probe. So, alam niyo yun, at least na mumulat na sa katotohanan yung ibang Pilipino, or at least kalahati, more than half of Filipinos are now being aware of the problems that Duterte brought in because of the drug war. Kasi hindi naman talaga gumana yun di ba? Nagtabaan lang yung mga naggumagamit, kaso babalik at babalik doon. Hindi siya long-term solution na pumatay ka ng tao just because mayroon silang problema sa droga. Sabi nga ni Doc Adam nung in-interview ko siya in relation to fentanyl, sabi niya gano'n, these people are sick, these people are hooked on drugs, kaya nila ginagawa yan. So, instead of killing them, maybe we should rehabilitate them. Yun yung isang natutunan ko kay Doc Adam. And I'm really glad na yung, actually more than, the results of the poll results on Sunday showed 55% of adult Filipinos are in favor of the government cooperating with the into alleged crime against humanity committed during the previous administration into its anti-illegal drug campaign. Okay, so 45% ayaw nila. But then again, mga kamatis, mga kaibigan, alam mo yun, it's about time siguro na panagunin natin tong matandang to sa mga kagagawan niya na sa ginawa niya sa mga tao. Kasi of course, magiging masakit yan kung kapamilya mo yan. Pero ako, I'm really against it right now Nung simula, parang pakala ko talaga nanlalaban pero nung marirealize mo na lang kasi na habang tumatagal, parang ginagawa na lang excuse yung nanlalaban para pumatay ng tao. So, isang malaking ekis para kay Duterte dito. This man is already 80 years old. Napaka-jumbled na nung mga sinasabi niyan. Marami namang tatakbong mas maayos na tao. Maybe yun sila na lang yung iboto nyo at wag naman itong mama na to. Actually, ako 50-50 ako kay Lolo Ben tsaka kay Rodi pero on a given day kay Lolo Ben na lang ako imbis kay Rodi. Pero again, there are a lot of candidates na tatakbo ngayong election na to, and hopefully kayong mga botante matauhan kayo dito sa mama na to. Hindi nyo man gusto yung yung ibang political stand ko, maybe we can oust a tyrant ngayong election na to and not vote for this guy, di ba? Grabe. Ayan crimes against humanity yung isa sa mga iimbestigahan ng ICC, and sana magtuloy-tuloy. Wag sanang harangan ng BBM administration at tuluyan na talaga. Yun lang naman yung sa akin for today, mga Lods Gege.